Nababahala ang ilang eksperto sa dumaraming bilang ng kabataan na biktima ng cyber harassment nitong pandemya. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, halos 300 sari-saring cybercrime complaints ang kanilang natatanggap kada linggo. Cyberbullying comes in many forms. It can be posting mean comments, spreading rumors, sharing private photos, or making fun of someone online. Sometimes it's as simple as ignoring or excluding someone in a group chat. These actions may look small, but they can destroy a person's confidence and mental health. Victims often feel sad, anxious, or even afraid to go online. Some even lose interest in school, friends, or life itself. Cybercrime sa Metro Manila ngayong taon. Mas high-tech, mas napapadali ang proseso. Yun nga lang, nagagamit ito sa mabuti, mas madali rin yung gamit. Yung patuloy na pagtaas ng bilang ng cybercrime ayon sa mga ulit ng Komisyon ng Pilipinas, di ba ba sa ibang cybercrime case ang karaniwan may kinalaman sa e-wallet scam. Kabilang ang mga ito sa mahigit 152% ng mga kaso ng cybercrime sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. 6,250 ang mga kaso ngayong taon kumpara sa 2,477 lamang sa parehong panahon noong 2022. Ang mga online scam, 4,446 na ngayon June 2023. But here's the truth. We all have the power to stop it. If you see someone being bullied online, don't just scroll past it. If you are the one being bullied, remember, your worth is not defined by what people say about you. Talk to someone you trust, a friend, parent, or teacher. You don't have to face it alone. If you've hurt someone online, even as a joke, take responsibility. It's never too late to apologize. A few kind words can heal what harsh ones have broken.